Ganap tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanalig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo kami mapalaya't masagip. Dinggin mo ang aming nagmamakaawang tinig at gawin mo kaming iniligtas ng dugong dumanak sa mahal mong anak ay makapamuhay sa iyong pamamagitan at makasapit sa iyong maligaya at matiwasay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita. At narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na Kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa 2 awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Anak ng Diyos, kailanman, sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng poong Diyos, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iniluklok ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari sa Siyon. Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Anak ng Diyos, kailanman, sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos, kailanman, sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa. Mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos inyong paglingkurat, katakutang lubha. Anak ng Diyos, kailanman, sa simula pa sumilang. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayo mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo na matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo na matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam nun ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, paano po namin malalaman? Hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Sa araw na ito, Biyernes, araw ng debosyon natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, at tayo ay natitipon bilang isang sambayanan. Kaya sa misang ito,
bigyan natin ng parangal at papuri ang mahal na poong Jesus Nazareno. Sa ating ebanghelyo, narinig natin, habang kausap ni Jesus ang kanyang mga alagad, ay sinabi niya, huwag kayong mabalisa. Minsan, yung pagkabalisa natin, marami tayong iniisip, marami tayong inaalala, yun yung naglalayo sa atin sa Diyos. Because we are living in fear, we are living in doubt. Kaya sabi ni Jesus, huwag kang mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin. At hindi ba ang tao na ang kanyang pag-asa ay inilalagay niya sa Diyos? Yan yung tao na bagamat may mga, andyan yung takot, andyan minsan yung pangamba, siya yung pinakakalmado sa lahat. Bakit? Kasi alam niya na kung siya ay nasa kamay ng Diyos, wala siyang dapat ikatakot at ikapangamba. Marahil karamihan sa atin, namumuhay sa takot. Minsan yung takot na nasa isip natin. Natatakot tayo sa maraming mga what ifs. What if ganito, what if ganyan. Instead of focusing on the what ifs of life, we should at least focus on the what is of our life. What is there? What is present? What is it that you have right now? Kasi yung mga what if, wala ka namang hawak dun eh. Pero yung what is, yun yung present moment mo. What is my present moment? At yun yung kaya mong kontrolin. At para sa atin, bilang Kristiyano, ang what is natin, ang present moment lagi natin, magandang makita din sa mata ng pananampalataya na kasama din natin lagi ang Diyos. Kaya, sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon, saan po kayo pupunta? Pakita mo sa amin ang daan. Pero sinasabi ni Jesus, ang sagot ni Jesus kay Tomas, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At magandang paalala sa atin na sinasabi ni Jesus, ako ang daan, hindi ibig sabihin lamang nun na ikaw magbiyahe mag-isa mo, kundi sinasabi din ni Jesus sa atin, kasama mo ako sa daan. Hindi ka maglalakbay mag-isa. Kasama mo ako ang daan. At kung kalakbay natin si Jesus, kung kasama-sama natin si Jesus naglalakbay, natutuklasan natin ang katotohanan. Kaya, di ba, kung babalikan natin yung kwento ng dalawang alagad na naglalakbay patungong Emmaus, disappointed sila. Bakit sila disappointed habang naglalakbay? Kasi nung nakasalubong nila si Jesus, ang sabi nila, akala namin siya na yung magliligtas sa Israel, pero siya'y pinako sa krus. Tapos ngayon, sinasabi nila na nabuhay daw siya ulit. Sila'y balisa. Pero nung sinamahan sila ni Jesus sa daan, kinuwento ni Jesus ang kasulatan sa kanila na nagpapatungkol na ang Mesiyas ay kailangan mambata ng hirap at muli siyang mabubuhay. Kaya nung nakilala nila si Jesus sa paghahati ng tinapay, anong sinabi nila? Kaya pala naglalagablab ang puso natin habang kinikwento niya ang
tungkol sa kasulatan. At hindi ba ganon ang taong namumuhay sa katotohanan? The person who lives in the truth of the gospel is a heart that constantly burns. Naglalagablab, tumitibok, hindi parang pusong bato. Ang taong namumuhay sa kasinungalingan, yan yung taong pusong bato. Pero ang tao na namumuhay sa katotohanan ay ang tao na may pusong tumitibok at nag-aalab. Kaya maganda rin na balikan natin sa ating paglalakbay bilang Kristiyano, hinahayaan din ba natin na ang salita ng Diyos ang magbigay lakas ng loob sa atin? Minsan sa paglalakbay naman, mapapagod tayo eh. Minsan we are met with disappointments, especially when things do not go how we expect them to be. Pero kung kay Jesus natin ilalagay ang pag-asa natin, kay Jesus natin ilalagay, nakikinig tayo sa Kanyang salita, ang salita niya na nagbibigay katotohanan sa atin, ay nagpatuloy, nagpapaalab ng puso natin. Siya ang katotohanan. At sinasabi din niya, siya ang buhay. Kaya ang isang tao at isang deboto ng Poong Nazareno, buhay na buhay. Tignan mo nga katabi mo, buhay pa ba? O tulog na? At magandang balikan, na ang tao na may debusyong tunay sa Poong Nazareno, buhay na buhay. Hindi ho papatay-patay at parang lalamya-lamya. Hindi ho parang mukhang galing sa burol at laging nakasimangot. Tignan mo nga katabi mo kung nakasimangot yan. Kaya maganda balikan eh. Anong sinabi ni Pope Francis sa kanyang unang sulat nung siya ay hinirang na Santo Papa? Ang sabi niya doon, bakit ba ang mga Kristiyano parang laging galing ng burol? Laging nakasimangot. Eh hindi ba ang mabuting balita ang pinagmumula ng ating kagalakan? Kaya sana masaya tayo. Masayahin ang isang Kristiyano. Bakit? Kasi ang saligan ng buhay niya ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos kung saan nakaugat ang buhay niya. At ang taong nakaugat ang salita ng Diyos sa buhay niya, kahit anumang humampas na alon at problema, hindi gigiba. Hindi babaksak. Bakit? Kasi ang pundasyon niya ay ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ito ang nagbibigay buhay sa atin. Our source of life is the good news of Jesus. Kaya, di ba, nung si Jesus ay pinahayag sa kanyang mga alagad at tagasunod, na siya ang tinapay ng buhay at ang kumain ng kanyang katawan at uminom ng kanyang dugo ay magkakaroon ng buhay, hindi lahat tinanggap yon. Kung babalikan natin ang Ebanghelyo ni Juan, marami sa mga tagasunod niya ang umalis. Iniwan si Jesus at nagbalik sa dati nilang pamumuhay. At nung tumingin si Jesus sa 12 at kay Pedro, tinanong niya, kayo din ba ay aalis din? At ang sagot ni Pedro, Panginoon, saan pa ho ba kami pupunta? Nasa iyo ang salita na nagbibigay
buhay. At kami ay naniniwala na ikaw ang anak ng Diyos. Sa salita ng Diyos natin natatagpuan ang buhay. Kaya sa panahon na napanghihinaan ka, sa panahon na tila'y balisang-balisa ka na, bumalik ulit sa salita ng Diyos na nagbibigay buhay sa iyo. Yun ang ating saligan. Kung nanghihina ka sa debosyon mo, kung nanghihina ka sa pananampalataya mo, go back to the Word of God. Kasi ang salita niya ang nagbibigay buhay sa atin. Kaya itong pangako sa atin ng Diyos, siya ang daan, kasama natin siya sa daan. Hindi niya tayo hayaang bumiyahe lang mag-isa. Kasama natin ng Diyos. Ang kanyang salita, ang katotohanan para sa atin. Ang katotohanan na nagpapaalab ng puso natin na sa kabila ng paglalakbay at hirap ng paglalakbay, ang kanyang salita ang saligan. Ang kanyang salita ang inspirasyon natin. At kung salita niya ang pinaguhugutan natin at pundasyon ng buhay natin, tayo ay may kagalakan. Kagalakan dahil ang Diyos ay muling nabuhay. Kagalakan dahil ang Diyos ay kasama natin. At ang kanyang salita ang pinagmumulan ng buhay natin. Kaya maganda sa pagdidibusyon natin ito, kasama ang Diyos, kasama si Jesus Nazareno. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kaya huwag ka nang mabalisa sa dami ng iniisip mo. Lumapit kay Jesus, kumapit kay Jesus, kasama natin si Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo nang may buong pagtitiwala sa ating Ama na sa pamamagitan ni Jesus ay naghanda ng lugar sa langit para sa atin. Ang ating itugon, Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang simbahan naway akayin ang mga mananampalataya sa tamang daan patungo sa kaharian. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan, naway maging mga buhay at mabisang kasangkapan sa pagbabago ng ating lipunan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naliligalig dahil sa mga alalahanin tungkol sa pananalapi at mga material na bagay, naway makatagpo ng kanlungan sa mapagpalang pangangalaga ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang kahinaan ng ating mga katawan at kaluluwa, naway higit pa tayong umasa sa Diyos na nagnanais na pagkalooban tayo ng lubos at mananatiling kagalingan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga namayapa, naway makalaya sa mga ligalig ng mundong ito at magtamasa ng walang hanggang kapanatagan. Malalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama naming nasa langit, loobin mo na lagi nakatuon ang aming mga mata sa iyong tahanan kung saan inaasam naming manirahan sa piling mo magpas sa walang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Ang lupa'y nayanig, ito rin ay tumahimik, nang ang poon ay tumindig bilang bukong natin. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingat at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ang mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin ang pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Pinagpalaang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin
sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. O ang sumindak sa dilim, buong kalangitan, nagsaya't nagtingin, umislap, umindak ang mga bituin, nalikha ang lahat ng mga lupain. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin, malaya't matindi, hindi nagmamali.
Inilig sa tuwa liwanag mo ang sumundak sa dilim, buong kalangitan nagsaya't naglingling. Isla pumindak ang mga bituin, nalikha ang lahat ng mga lupain. Pag-ibig ang hatid mo sa amin, malaya't matindi, inilig sa tuwa, buong liha, ng aling ang mga mahal, ibigay mo sa liwanag mo ang sumindak sa dilim, buong kalangitan nagsaya't naglingling. Umislap, pumindak ang mga bituin, nalikha lahat ng mga lupain. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid sa amin, Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images, Nazareno medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or in Tagalog. Ang Nazarene Catholic School po ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na po ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high para po sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral po na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic account sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap po na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito,
ang lahat po ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 2 mula po sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. At para po sa mga karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari po kayo mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil po sa ating LED screens. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, ang pagbibisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan po ang lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang po. Iwasan po natin na magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsilod po ang lahat para po sa panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan, dinadakila at pinasasalamatan ka namin, nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo po ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo po na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at magatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Banggitin po ang kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagpahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo mga kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ito mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin. Pinipintubo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay
sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati